The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Okay, Brad. Sige, go ahead, Brad. All ears na kami ngayon para sa pinakamagandang balita sa lahat ng balita. Okay, testing 1, 2, 3, 4, 5. Yan, Pastor Jeff, good morning. Go ahead, Brad. Good morning. Good morning. Yeah. Tingin ko lang muna ng happy birthday yung aming kaibigan si Net Aquino, asawa ni Pastor Dennis Aquino ng Bulacan. Yan. Sabi sa Efeso 5:11, maganda umaga po, maganda itong verse natin, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawa ng kadiliman, kundi sa halip ay ibunyag ninyo ang mga ito. Bigyan ko po kayo ng konteksto, si Apostol Pablo sumulat sa mga mananampalataya sa church in Ephesus, okay, sa modern day Turkey. Isang lungsod po siya na kilala sa kayamanan na to, kalakalan, advanced po itong bansa na to, lugar na to, kaya lang may idolatry ng kanilang pagsamba halos sa lahat ng Diyos-Diyosan, basta may pera, power, possession, position, yun ang sinasamba nila. Puno po ng immoralidad, kasakiman, korupsyon, yung kultura na yon. Tapos, may mga Kristiyano po doon na nakilala si Jesus at tinanggap si Jesus, kaya ito po ay payo niya at command niya sa mga taong nandun. Kung napansin ninyo, modern day, hindi po nakaka-relate tayo. No? We call ourselves the only Christian nation in Asia, and yet, isa nga po tayo sa mga laging laman ng news pagdating sa korupsyon. Ulit-ulit, di ba? Parang kung ano-ano na lang yung mga issues, iba-iba lang ng tao, minsan magkakamukha lang ng apelido. Ang tanong, ano ang papel ng mga Kristiyano sa gitna ng ganitong kadiliman? Una po, sinabi lang niya, don't participate in darkness. Sabi, huwag kayong makibahagi. Marami kasing tao nagsasabi, normal na yan eh. Lahat naman gumagawa niyan sa office. Lahat naman gumagawa niyan sa kumpanya. You see, corruption thrives not only because of active participation ng mga masasama, but because of passive silence. Pag din po tayo tahimik sa mga nangyayari sa paligid natin, ang nangyayari po, lalong namamayagpag ang mga tao. Kaya again, nakita po natin yung show force sa kahapon at isa po yung magandang senyales, of course, minus the violence, yung pong magpagiging active natin, participating sa mga ganitong gawain. Hindi sapat na hindi ka nagnakaw. Dapat hindi rin po tayo nakikiayon, nakikisama, nakikialam sa sistema ng korupsyon. Okay? So, yung bang workplace mo ngayon, yung bang trabaho mo ngayon, are you silent pag nakakita ka ng dishonesty? Or isusumbong mo ba sa HR in a way na constructive sa katrabaho mo? Pangalawa lang po as I end, expose the work of darkness. Sabi, be courageous. Sa halip daw po, ibunyag ang mga ito, sabi ni Apostol Pablo. Light exposes what darkness hides. Ini-expose po ng liwanag ang mga nasa kadiliman. Wala naman pong power ang kadiliman. Naka-off lang yung light. Wala ka pang nakita na pag binuksan mo yung switch ng ilaw, nagpupumilit pa rin yung darkness. Wala pong ganon. Pagka po nabuksan ng ilaw, automatic, nawawala po ang darkness. So, question, do you see yourself as God's light in your community, even if it will cost your comfort? As I end, Jesus is the source of light. If we have Jesus, we can shine to this darkened world because that's our calling to be the salt and the light of this world. Efeso 5:11, huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawa ng kadiliman, kundi sa halip ay ibunyag ninyo ang mga ito. Tayo manalangin, Panginoon, kami po ay patuloy na umaasa. Ang bansa namin, Lord, ay nasa crossroads, Lord. Ito yung parang nakikita ko, Lord, personally, ito yung make or break namin. Dahil sabi nga ni Manong Ted, isa to sa pinakamalaking exposure ng korupsyon sa bansa. Nakitang-kita na may sobrang maling gawain. Kaya Panginoon, tulungan mo kami mga Kristiyano na magdasal, kasama Lord ang mga kapatiran namin na iba, maari ang pananampalataya, pero nagkakaisa kami sa isang country, sa buong bansa. Lord, na ma-expose totally, mabigyan ng justice, Lord God, ang mga dapat mabigyan ng hustisya. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hindi kami susuko, hindi kami magpamaliw, dahil alam namin, ikaw ay tapat, ikaw ay aming Diyos na pwede namin sandalan, lalo na sa mga panahon na to. Ingatan niyo rin, Lord, ang mga kababayan namin binapagyo ngayon, bigyan niyo po sila ng protection,
bigyan niyo po sila ng comfort during this time of bagyo. Nawa, Panginoon, again, yung baha, Lord God, tulungan niyo po ang aming mga kababayan at wag naman, Lord, ganun kalaki ang baha sa aming bayan. Salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa napakagandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray sa inyo pong patuloy na paggabay at pag-alaga po sa Kanya. Higit sa lahat po, sa Kanyang ginagawang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad, muli. Amen. Sa iyong pagbibigay sa aming lahat ng paalaala. At yan pong ating katanungan for tomorrow's winner para po sa ating What's on Your Mind. Today po, meron tayong winner. Definitely, Brad Jeff. Brad Jeff, salamat na marami. Ganda ng t-shirt mo. Serve the people indeed. Brad? Yes, Brad Ted. Lagi naman tayo nandito para, of course, maglingkod sa ating taong bayan. Salamat sa opportunity, Brad Ted at Chai. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Bread. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!